Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, no? Kapapasok lang, finish na. Nako, walang nagawa ang Malacanang sa matinding pasabog ng PIDEA. Former PRRD Attorney Harry Roque. Yan mga ka-review ang ating alamin, no? At bibigyan po natin ng reaksyon mula po rito kay Pinas News Insider. Yan. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe kay Pinas News Insider, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento, no? Ang video ito, ito na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang controversial na vlogger na si Maharlika hindi na mapipigilan pa. Isyong binabato laban kay PBBM at FL Lisa Marcos. Totoo nga ba? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nag-viral sa mundo ng social media ang isang pasabog ng sikat na vlogger na si Maharlika. Sa kanyang naging Facebook Live ay nilabas niya di umano ang ebidensya na ang pangalan di umano ni Pangulong Bongbong Marcos ay nasa listahan na ng PIDEA. At ito ay noon pa sa panahon ng administrasyon ni Pinoy. Dahil ayon pa sa sikat na vlogger at kontrobersyal na si Maharlika, na ayon naman sa kanyang reliable source na tinatawag niyang Kuting Ahas, na nakipagsabwatan di umano si Kuting at Lisa sa isang cabinet secretary ni Noynoy Aquino noon upang hindi di umano ituloy ang paghuli kay Kuting na di umano'y nasa listahan na ng PIDEA. Ayon pa sa post ni Maharlika sa kanyang Facebook page, Part 1 ang ebidensya. Confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA nung panahon ni Noynoy. Ayon sa ating Kuting Ahas, nakipagsabwatan si Kuting at Lisa sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakabangag sa polboron. Kasado na ng gabing yon ang operasyon nang biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pang panatilihin si bangag na polboronic admin. Iaalay na kayo sa pakikipagbang-bang sa China na sa mga kamay, puso at utak ninyo nakasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan. Wakasan na ang polboronic bangag ahas admin na ito. End quote. Ngunit ang paratang na ito ni Maharlika ay agad namang pinasinungalingan ng PIDEA. PIDEA debunks fake operational document. The Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Two pictures of documents were posted online. An authority to operate and a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PIDEA ran a check through its plans and operation report management information. So yan mga ka-review natin, ano na yan talaga, given na po yan, no? Parang kung sa pelikula pa ay scripted na po talaga yan, no? Na i-deny, no? At pasisinungalingan, no? Ng PIDEA itong mga dokumentong ito. Kasi sino po ba ang kanilang boss, di ba? Malamang boss po nila yung tinitira dito, di ba? Kailangan ipagtanggol po nila. Lalo na po yung mga opisyal ng PIDEA, mga ka-review natin na gustong maging mataas pa yung kanilang mga posisyon, di ba? Yung may mga pangarap. So yan mga kababayan, abang-abangan na lang po natin. Sa bagay, hindi naman po binabalita sa mainstream media yung mga nangyayaring ito, no? At
Abangan na lang po natin kung ma-promote ba itong mga inayutak na ito, mga ka-review natin. Abang-abangan po natin, pero hanap po tayo ng mga impormasyon dyan, pero mag-assume na po tayo na hindi po ito ibabalita, no, sa mainstream media. Information System or PORMIS found that no such operation was logged on the said date. A critical features of PORMIS is that one cannot insert or tampered with recorded operation. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system integrity and negates any dub on the data the system contains. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such a fake news. End quote. Hindi rin napigilan ng sikat na mamamahayag na si Jason sa pagbigay ng kanyang komento patungkol dito. At ayon pa sa kanyang Facebook post, okay, ganoon lang. Debunks operational document. Tapos ganoon lang. Kasiraan ng gobyerno, ng presidente, ng mga kilalang tao at ng bansa ang ginawa ni Maharlika. Tapos ganoon lang, babala lang sa publiko na huwag magpapaniwala sa artificial information generated documents. End quote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hinamon ni Maharlika ang Congress at Senate na magkaroon ng live investigation para makita ng buong Pinas. Takot naman magkabulgaran. Dapat kasuhan na naglabas ng document na yan para mapatunayan niya sa korte. Totoo ang mga documents na hawak niya. Natural lang na pasinungalingan ng PIDEA yan. Paimbestigahan nang malaman ang katotohanan. Di ba mahilig sa ganoon yung mga nasa kamara? Kasiraan yan ng Pangulo at credibility ng PIDEA. Statement lang ang sagot. Di ninyo ididima. So yan mga ka-review natin, sana nga po magkaroon din po sila ng lakas ng loob. Diyan po sa Senado at Kongreso in aid of legislation. Ito mga kababayan, talagang meron pong pakialam dito ang taong bayan. Hindi lang po yung ilang like, 'di ba, yung ibang mga iniimbestiga nila diyan sa Kongreso at Senado, ilang tao lang naman ang nakikinabang. Pero dito mga ka-review natin, kung iimbestigahan po nila ito, no? Taong bayan po ang makikinabang. Maging totoo man ito o hindi, mga kababayan, no? Tayo pa rin po ang makikinabang. Biruin nyo, di kung hindi ito pala totoo at napatunayan nila, di wala na pong maniniwala kay Madam Maharlika, di ba? Pero pag ito ay totoo mga kababayan, talagang nabudol po talaga tayo. Di ba? Yan mga senador at kongresista. In aid of legislation, baka may magawa kayong batas dito, no? Sa gagawin yung sana lang. Baka may magawa pa kayong batas dito sa pulburong ito. Diba? Manda si Maharlika, paano kung lumabas ang pumirma niyan? Papaano legit ang kondo at may-ari ng plate numbers? Totoo kaya ito? Bakit statement lang ang sagot nila? Hindi basta-basta ang ginawa ni Maharlika na paratangan at may ebidensya pa laban kay PBBM. Bakit hinahayaan lang nila na siraan sila nito sa publiko? Mukhang may kakaiba yata. End quote. Grabing expose ito mga lords. Grabe talaga itong si Maharlika, no? Kumbaga, grabe siya ka-confidence magbato ng mga akusasyon. I'm really curious hanggang saan dadalhin itong pangbibisto niya, no, sa administrasyon na to. And let's see kung mapapatunayan niya lahat, 'di ba, ng akusasyon na binabato niya, no, kay President BBM at saka sa kanyang partner, si First Lady Lisa Araneta. Look, known vlogger Maharlika, through her Boldiakan Facebook page, uploaded documents for
reportedly from PDEA to prove her claim that President BBM was on the agency's narco watch list. Confirmed ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PDEA noong panahon ni Noynoy. She wrote in the caption, "Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng Cabinet Secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pa panatilihin si Bangag sa Polvoron admin," sabi ni Maharlika. Grabing expose ito, mga lods. Diba? PDEA. No? Kayo, mga lods, anong masasabi nyo? Kasi, sabi din ni Maharlika, may video daw. Pero hanggang ngayon, wala pa namang video. Pero, grabe lang. Ito mga kababayan, sabihin na natin hindi po sana ito totoo, no? Ako, personally, sabihin na natin hindi po yan totoo. Bakit hindi nyo kasuhan si Madam Maharlika? Diba? Kasuhan nyo kasi sinisiraan na kayo ha? Kasuhan nyo kung talagang hindi po yan totoo. Para at least alam po ng taong bayan na, diba? Hindi po yan totoo. Assuming po na hindi po yan totoo, sana kasuhan nyo. Kasi sinisira na po kayo mismo, diba? Kasuhan nyo po si Madam Maharlika para magkaalaman na. Kasi pag hindi nyo po yung kinasuhan, alams na. Pag nanahimik lang po kayo, alams na, di ba? Ang iisipin po ng taong bayan ay baka totoo kasi tahimik lang pag kinasuhan nyo naman, di ba, magkakaroon po ng ibang perception ng ating mga kababayan. Lang yung determinasyon ni Maharlika, no? Grabe yung kanyang talagang gigil na i-expose yung lahat ng mga nalalaman niya kuno. And for me, mga lods, it's a serious offense kung hindi ito totoo. Diba? Kasi ang masisira nito, ang PDEA, ang ahensya ng gobyerno. Kaya, abangan natin ang mga susunod na pangyayari. At ito pa, mga lods, ito lang based on my experience lang, bakit tahimik lahat ng mga mainstream media? Pansin nyo ba, mga lods? ABS-CBN, GMA, TV5. Sa mga ganitong issue, grabe, sobrang tahimik sila talaga. Hindi kasi Duterte, yan Pero pag Duterte talaga, grabe, mga sila pag itong mainstream media, pag pinag-uusapan pong mga Duterte, lalo na po kung kahihiyan, ikasisira ng mga Duterte, active na active po yan, mga ka-review natin Hindi pa sinasabi, binabalita na. Pero dito, mga kababayan napakarami na pong lumalabas ng mga ebidensya. Kuno pero wala man lang nagbabalita. Ano nang nangyayari, mga ka-review natin? Meron pa bang check and balance? Yan serbisyong totoo, diba? Buti pa nga itong Daily Tribune, di ba? Napansin, no? Napansin ang akusasyon, no, ni Maharlika. Kasi guys, mga lods, it's a serious offense. Napakaseryosong offense ito. Pero bakit tahimik ang media? Grabe. Na-shock talaga ako. Bakit tahimik ang media? Hindi naman sila ganyan sa panahon ni former President Duterte. Hindi sila ganyan. Ngayon lang nagkakaganyan ang media. Grabe. Grabe talaga. What's happening? Nawindang kami kaninang umaga dahil haya na si Maharlika. At ano ang kanyang balita? Abay, meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Nakita nyo ba yun? Hindi ka, pakita natin ngayon kung ano itong dokumentong ito. No? Ito ay dalawang dokumento na di umano ay galing sa PDEA. No? Now, tinakban po yung mga pangalan ng ibang tao na nandoon sa listahan at tinakban din kung sino ang pumirma. Now, bukod pa dito, abay itong si Maharlika ay merong isang tao na binunyag
na kasama ni PBBM at ni Lam sa New York, nung sila pumisita sa New York. Aba, itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni Lam? Tayo pa bang mga Pilipino nagbayad ng kanyang pamasahe at hotel papunta doon sa New York? Pero himay-himayin muna natin. Okay? Pero ibalik muna natin yung dokumento tungkol sa PIDEA. No? Ito po yung, ayan. Dalawa itong pinublish ni Maharlika. Isang authority to operate at saka isang pre-operation report. Makikita nyo rito na ang name of target ay si Bongbong Marcos Jr. No? At para bagang ito ay pre-operation report dahil magkakaroon sana ng raid. No? At nakatukoy dito yung lugar na dapat na i-raid. Now, napakadali naman nag-issue ng PIDEA ng disclaimer. Ang sabi ng PIDEA, nakita ko naman sa computer yan, dito sa Facebook din, na tinignan daw nila yung computer records nila at walang ganitong pre-operation report daw. At ang sabi nila dahil dito, peki daw ito. Well, alam nyo naman, abogado tayo. Unang-una, ang tanong ko, ano ang kinalaman ng computer dito sa dalawang dokumento na ito? Totoo po na kapag electronic document, meron tayong electronic evidence rule na para ma-authenticate yan, dapat kukuha tayo ng authentication doon sa server o yung pinanggalingan ng dokumento. Kinakailangan meron yang kumbaga cyber signature. Pero kung titignan nyo itong dalawang dokumentong ito, hindi naman ito electronic documents. Ito'y ordinaryong papel. Ito nga ay fill in the blanks. Hindi po ito electronic document na kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence rule. So paano po ito mapapatunayan sa hukuman, ha? Well, kinakailangan yung original, unang-una. Tapos meron ditong nakapirma, kinakailangan ipresenta yung testimonya ng pumirma at sabihin, pirma ko nga yan. Tapos mamarkahan Exhibit A, Exhibit B, yung pirma niya, A-1, yung pirma ng, sa second page, A-B-1. So ibig sabihin, wala pong kinalaman ang electronic evidence dito. So ano yung sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang computer list itong pre-operation report? At siyempre, kataka-taka, abay, AI pa raw ang pumeke. Sos Mariosep naman, sa papel na ganito, hindi na po kinakailangan ng AI kung PPKN yan. Pero kung PPKN naman yan, bakit pre-operation report yan? Kung PPKN yan at sisirain ng presidente, dapat sinabi na dito, confirm at hindi lang pre-operation report. So, ano naman ang dapat tingin natin sa PIDEA na denial? Well, unang-una, ang denial ay mali kasi ang ini-invoke nila e-evidence rule, electronic evidence rule. Hindi naman applicable ang e-evidence rule. Ang applicable lang dito, nasaan ang original at sino yung pumirma at paninindigan ba ng taong pumirma. Po pwede nang gamitin yan sa hukuman. Now, sige, tanggalin na natin yan nang makita nyo naman ang mukha ko dahil nakakasawa na yung dokumentong yan. No? Pero ang punto, mga kaibigan, wala naman tayo sa korte. Tayo po ay nasa korte ng public opinion. Hindi naman maghuhusga ang West kung yan ay tatanggapin dahil hindi naman sila nasasakdal sa kahit anong kaso. So, ang mga tao dapat hindi masyadong technical. Bagamat, dapat nga sabihin natin, paniniwalaan natin yan kung yung pumirma ay paninindigan niya na pirma nga niya yan. Pero anong halaga niyang PIDEA report na yan? Well, kasi nga po, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa, binigyan na siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ng droga si PBBM. At mukhang itong PIDEA documents nito ay ebidensya nga na pinaghihinalaan na gumagamit ng droga si PBBM. So kumbaga, itong ebidensyang ito, bagamat hindi siya electronic evidence at hindi kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence, ito po'y corroborative doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. At kung tetestigo pa ang ating Pangulo at sasabihin na eto nga yung dokumentong pinakita sa akin, ay yun na nga po yun. Talaga makukorroborate yan at ito nga yung tinutukoy na ebidensya ni Presidente nung siya'y nagbitaw ng mga napakabigat na paratang na merong ang ebidensya na gumagamit daw ng pinagbabawal ng droga ng pulburon ang ating Presidente. Yan po ang halaga niyang expose ni Maharlika. Now, sino naman itong taong ito nakasama sa New York? Now, tignan nga natin ngayon itong larawang ito. Hindi ko alam kasi kung kakilala siya. Ang pangalan niya, Mark Anthony Sayarot E. Ravelo. At ito pala ay nahulihan ng 149 million worth of shabu sa Ayala, Alabang. Ayun, sinama ni Maharlika yung kanyang pinanggalingan ng balita.
At hindi lang po yan. Abay, meron pa palang kaso itong taong ito sa Australia dahil siya ay nadawit dun sa mga Australian dog holes, yung mga nagpapasok ng droga sa Australia. Pero katakataka, tignan niyo yung larawan. Si Mark Anthony Sayarot E. Ravelo nandoon malapit kay PBBM at kay Lam nung sila ay nagpunta sa New York. Hindi ako sigurado pero yung nakaitim po, yung wala pong buhok, mukhang yan po ay isang congressman. Pero kung matitignan nyo po, hindi naman nagpapapicture lang itong si Mark Anthony Sayarot. Kung hindi, parang kasama talaga siya ni PBBM at ni Lam. So ang tanong, unang-una, ano ang ginagawa ng isang pinaghihinalaan na drug pusher, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Australia, kasama ng Presidente at ng First Lady sa isang opisyal na trip sa New York? So yan mga kababayan, ano po ang ginagawa, 'di ba? Sa bawat lakad ng ni PBBM mga kababayan, kasama po ang media, 'di ba? Ngayon mga ka-review natin, bakit hindi po nila ibinalita ang ganito? 'Di ba? Na may kasama pa lang ganito si PBBM. 'Di ba? Hindi kasi hindi po sila wala po silang pakialam kung sino kasama ng Pangulo. No? Hindi po, may pakialam po kayo kasi binabalita nyo yan eh. Responsable kayo sa kung ano mang, di ba? Na nangyayari doon, dapat binabalita nyo yan eh, mainstream media. Pero bakit wala tayong naririnig dito sa kanila na may ganito palang kasama? Or hindi ba nila alam na ibinalita na, nandyan nga yung yung link, nandyan yung link sa post ni Ma'am Maharlika. Na yung taong ito na kasama ni PBBM ay ganito pala. So ano na lang, mga kababayan, ano na lang po ang magiging impression, no? Sa bagay, mas maraming tao po ang hindi nakakakilala sa mga Marcos, di ba? Tayo, hindi natin kilala sila ng lubusan. Kilala natin sila bilang mga politiko. Presidente ng ating bansa ngayon, di ba? Pero may mga ganito pa lang ang nangyayari. Kayong lahat po, no? Ano pong masasabi nyo rito sa mga nilalabas na mga revelasyon ni Ma'am Maharlika, no? Hindi naman natin masasabi na ito po ay peke. Kasi tingnan nyo, nandyan po yung link ng balita, mga kababayan. Di ba? Pwede nyo i-check. Di ba? Well, anyway, mga ka-review, naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa naging balitang ito, video, no? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong pong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Yan, huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, Pinas News Insider. Maraming salamat po.